hinabuloy ko. Akin na. Nagbigay ako sa copy ng 150,000. Eh, yung tamad na manggagawa, anong gagawin? Hindi ho, Bratelli. Eh, nakapirma ako. Naintindihan niyo po ba? Safeguard ninyo yan. Hindi yan kung para kaninong proteksyon. Para sa inyo yan. Isa pa, ano ang mas malalim na dahilan kung bakit dapat ang kinukolektang pera ay dapat maliwanag at mayroong kaukulang transparency kung ito'y hindi naman abuloy? Ang tanging hindi na dapat inaalam o ino-audit ng sino man sa lokal is the abuloy. Hindi na inaalam kung kanino galing. Pero yung napagpasyahan ng pangangasiwa, nalilikumin isa-isa at mayroon pong hinihiling na audit report, kailangang isulat mo yung totoo. Bakit? Pag halimbawa, nagbigay ako, eh sabi nung manggagawa, sige po, ako na po ang bahala. Eh ako din naman ay tanga. Binigay ko 10,000. Inilagay niya 100. Pwede kayang matukso siya o hindi? Pwede o hindi? Pwede. Anong batayan? Santiago 1:14, ang bawat tao'y natutukso. Eh nagkataong wala siyang load. Bawasan ko kaya muna ito. Di pa naman nakapirma siya eh. Pwede o hindi? Eh yung pera tukso talaga ng demonyo minsan. Eh dinabawasan mo. Batay sa personal kong karanasan, may lumapit sa akin. Nagbigay ng 10,000. Ang nag-transpire sa transmittal ko, hindi niya pinirmahan, 1,000 lang. Naghahabol. Eh, kasalanan mo ka ako yan. May instruction, isulat mo eh. Ngayon ka naghahabol. Pwedeng matukso kahit sino. Anong malalim? Biro mo sa halagang 9,000, maiimpyerno ka. Naisip niyo ba yun? Kaya kung ako ang manggagawa, kahit pa anong tiwala nung kapatid sa akin, sige kapatid, tiwala ko sa'yo. Kapatid, may tiwala ka sa akin, pero ako'y wala. Maawa ka sa akin. Pag ito'y nagalaw ko, matutukso ako, mapapahamak ako, maawa ka naman sa akin. Tuksuin mo ako kung yan ay trilyon. Trilyon, 6 trilyon. Eh, pero kung yan ay pupong daan, pupong libo lang, maawa ka naman sa akin. Pag dududaan ako, ba't hindi ko napapirma? Paano ako nakatitiyak na talagang yan lang ang binigay mo? Eh wala ka naman, di ka naman sisipot sa Senate hearing. Ako din ang magtatanggol sa sarili ko. Kaya para wala na tayong usapin, sulat mo na kapatid, huwag mo na akong tuksuhin, huwag ka nang pumapil na demonyo. Sa madaling sabi, huwag tayong pumapil na demonyo. May instruction, di sundin. Kasi pag hindi mo sinulatan niya ng pangalan mo, di mo nilagyan ng pirma, eh di binibitag mo ako. Totoo hindi? Na pag nagalaw ako, pag natukso ako, matutuwa ka, napahamak ako. Ganun ba ang gusto mong mangyari? Eh pero kung sinulat mo na yan dyan, galawin ko man yan, bago matapos ang buwan, lilitaw at lilitaw yan. Walang makakapandispal kung ng sino man nang hindi hihigit sa isang buwan. Amen. Kaya dapat yung audit ginagawa natin religiously at regularly. Kaya ako ang humahawak ng pera, kahit hindi ako ino-audit, pag talagang araw ng audit, auditin mo na ako. Eh hindi, tiwala ako sa'yo. Wala akong tiwala sa'yo. Auditin mo. Isa pa, yung transmittal na hindi mailitaw ng lagpas na po doon sa oras, di ako makapaniniwala na wala kang nire-retoke. Eh, nung hiwaga niyan, yung transmittal ko, araw-araw mong hingin, tingnan ito, wala namang binabago dyan. Maliban na lang kung sa makatuwid bagay, malaman. Eh, meron asa nakako yung transmitter? Ano po, inaayos pa? Anong aayusin mo dyan? Samantalang yung kapatid pag nagbigay, pipirma na. May aayusin pa ba? Yung ibang auditor ngayon, na-OOA yan ako prangkahan lang tayo. Ayoko mag-auditor kapatid. Bakit po? Mahirap po yan. Kalokohan. Ang trabaho ng auditor, wala pang 30 minutes sa loob ng isang buwan. Hindi ka naman araw-araw nag-audit
Auditin mo lang yan sa loob ng isang buwan, ng isang pagkakataon yung transmittal na yon. Tama, mali? Wala pong fraction add lang yon kahit sa cellphone, sa computer o sa calculator. Pag inad mo yun, ang totoo, may total na yun eh. Totoo, hindi? Titiyakin mo lang. Aadin mo lang. Add. Wala kang minus dun eh. Add. Equals. Yun ang trabaho mo. Mahirap ba ang auditor? Wala namang hiwaga dun. Maliban na lang kung baga sa basketball, nakatunganga ka na sa harap ng ring. Pinaikot pa dito, idrinibol pa sa may puwet, at saka pinatalikod pa ng tira, pinahirap mo pa. Pero kung nasa harap ka na, itinuldok mo ng ganun, shoot. Hindi lang masyadong mapalakpak dahil pangit ang pagkakatira mo. Pero 2 points din yun. Totoo hindi? Kaya po ang pirma dapat ng transmittal, hindi dapat iisa ang stroke. Pag iisa ang stroke, halata na yan, doctorate yan. Ang kanyang degree, doctorate degree, dinoktor. Kaya halimbawa, matigas ang ulo ng kapatid, bahala ka na dyan, aalis na ako. Kung gusto mong wala kang, ayaw mong magpirma, punuin mo yung abulo yan box doon. Wala tayong problema. Pero ito, hawakan ko to, wala kang pirma, maawa ka naman sa akin. Lalo ngayon kamot ako'y walang load, ibibili ko to. Pag naman binili ko, magagalit ka sa akin. So, klaro na po yan. Ang may hawak ay ang mga manggagawa o ang dumidistinong sino mang opisyal sa lokal. Hindi dapat hiramin, hindi dapat na paglaruan. Sino naman po ang magche-check ng manggagawa sa lokal? Ang district servant. Inuulit ko po, ang district servant, hindi ang district diakono. Ang manggagawa pa rin. Ang district servant ang magpapatunay na true and correct. Ang entry doon, walang nawala. Ang district servant ang magpe-present doon sa KNP. Kapatid na KNP, ito po ang transmittals ng aming collection. Ito po ang aming perang na likom. Kung na-deposito na, ito po ang deposit slip at sertipikado po ng aming district auditor. Para sa inyo pong kaalaman. May tanong po. Noong mga araw na nasa Pilipinas pa si Bradley, kahit papaano nakita ko yung kalakaran ng pananalapi, kung may pera na rin lang, ibigay mo na. Bakit po ganito? Inimbak mo sa kahon sa lokal. Ang pera ng kapatid, may nakarelease na yung cheque. Pag hindi mo binigay, nakatambak lang doon, at hindi nakapuno doon sa popondohan, magmumulta po bawat cheque dati sa Pilipinas. Nagkulang ka ng 500, ang multa nun 2,500. Kaya pinakamaganda, magbibigay ka din lang naman before end of the month. The first week, ibigay mo na. Tapos na ako. Kaya po ako kung magbigay, every first week, sinali kong kasali misis ko, mga anak kong 3, at mga apo ko. Ngayon, kung yung apo ko po ay wala namang hanap buhay, dependent sa akin yon. Pagtutulungan naming mag-asawa, pwede yun. Kasi magandang yung apo namin, na apo din naman ninyo, meron din kayo, anak natin, anak ninyo, mamungkahi natin sa pagtulong. Awa ng Diyos, kahit mahirap po kami, di naman kami namatay. Minsan kasing iba lang natatakot na, paano ikaw, wala na kaming pangbili. Di naman totoo yun. Parang wala ka naman Diyos. Ang totoo, sabi ko nga, kung tayo po ay kagatin ka lang ng ahas, kahit walang kamandag, kinagat ka sa puwet, wala kang kapera-pera, sino sa inyo ang pababaya? Wala akong pera eh. Hamo na lang yung ahas na nakakagat sa puwet ko. Cobra lang naman yan eh. Gagawa ka ng paraan o hindi?
Pag nakita mo yan kinagat ako, punyeta, cobra yan. Why? In 2 hours, mamamatay ka. Bakit pag iintayin pa ba natin yun? May tao na mamatay sa diphtheria. May tao na mamatay sa aksidente. Pag uwi mo sa bahay, hindi ka na-aksidente, di kaya awa ng Diyos yun sa'yo? Yun ang di natin napapansin. Yung utang natin sa Diyos, yung tinanggap mo sa Diyos, ang parang lagi mong pinikwenta, yung lumabas sa'yo, in fact, di naman galing sa atin yun Binigay lang din ng Diyos. Subukan nyo sino sa inyo ang makakaiwas. Pag nag-collapse ang bato mo at nagkaroon ka ng kidney failure, sa ayaw at sa gusto mo, maglilitaw ka ng 6,000 at least, 1 linggo. 6,000, 1 linggo. Aanhin mo, ipapadialysis mo. Bakit? Pag hindi ka nagpa-dialysis, pag ikaw ay may kidney failure, 1 linggo, sure ball, patay ka. Malalason ka, kapatid. Kaya for you to stay alive, kailangan kang magpa-dialysis. Awa ng Diyos, kahit tayo mahirap, di ka naman nagpapa-dialysis. Doon na ako sa kapi, Panginoon, maawa ka lang sa akin. Ingatan mo naman ako. Pati yung asawa ko't mga anak at mga apo. Yun doon natin yan titignan, mga kapatid. Kaya naman namin nasasabi, hindi para sa inyo. Kumbinsido na nga kayo Ang hindi pa kumbinsido, yung nasa lokal na hindi natin nakakausap. Amen. So, the ball is on your hand. Nasa kamay na po ninyo ang bola. Humihingi kami ng tulong, hindi para sa kung ano, kundi sa malasakit sa kabuuan. Ayaw nating makita sana na ang sinuman parang kontra pa sa proyekto. Dapat payag tayong lahat. Tama, mali? Parang may sumakay daw doon sa sasakyan. Kapatid pa yata Sumakay sa bus, biyahing Cubao. Sabi niya, Tol, nakita mo ba yung dalawang sumakay? Ano? Yung dalawang matanda. Kilala mo naman ako. Ayaw kong makakakita ng matanda at nahihirapan. Tayo, nakaupo sila, nakatayo. Alam mo naman yun, oo nga Ayaw ko talaga makakakita ng ganong nahihirapan. Ano gagawin natin? Tayo tayo? Hindi, pikit tayo. Hindi namin sinasuggest na magpikit kayo para wag niyong makita yung pangangailangan. Dilat tayo, mga kapatid. Lagpasan natin yung kultura ng Pilipino na kapatid na hanggang dun lang ako Meron nga dun DS pa sa parang pwede nga lang kutusan Magkano monthly Diyos? 1, 2. Kalapit-lapit pagkatas ng meeting. Brad, paano po yung kaya 500? Anong ungko naman? Kumbaga parang parang yung pinapaliwanag ng teacher, ang tao ay nilikha ng Diyos. Dumating naman yung isang batang maingay. Ma'am, hindi. Sabi noong kapitbahay ko, ang tao daw ay galing sa unggoy. Sabi ng teacher, mamaya natin pag-usapan niyang pamilya mo. Ang pinag-uusapan ay 1, 2, sukat isisingit yung 500. Ang ating kultura ng kapatid, wag nawang magdamdam. Para bagang laging dun tayo sa pinakamaliit. Totoo, hindi? Kayo na nga saksi. 20. Bakit ikaw yung babaeng bao? Ang inabuloy, isang beles, isang pera lang. Aba, baka magkalkalan tayo ng kahulugan, magulat kayo. Yung babaeng bao sa aklat ng Marcos, ang ibinigay na isang beles, buong ikabubuhay niya. Sige. Pag ginamit nating argumento, amin pong kukumpiskahin lahat ng inyong
ari-arian, unan, bahay, araro. Ay, binigay niyo yung buhay kabubuhay niya, cellphone. Eh, wala brad ako. Pero ang cellphone top of the line ng Samsung. Ako nga'y laging walang load eh. Yung isang kapatid ano ka ko yan, ba't nakakapag-YouTube ka? May wifi ako. Chismis lang naman, FB lang naman. Alam niyo yung buwisit na messenger na yan? Ang mapapala niyo dyan, chismisan, tingin ng picture. May pa, picture ka ng picture sarili mo, tingnan mo na lang. Sa totoo lang, yung FB na yan, istorbo yan sa pagyaman. Kung yan ipinagpe-Facebook nyo, ipinagtrabaho nyo na. Halimbawa, saan ako kukuhay ka ng pang-monthly dues? Punta ka sa palengke, wala kang hanap buhay. O kaya, tapos ka na sa ginagawa mo. Ate, tinda mo ba tong kamatis na to? Oo. Payag ka ba? Angkat ako sa'yo, wala akong punan. Titinda ko to. Tutubuan ko, lalako ko. Ay, ayoko, hindi. Alam kong hindi ka magtitiwala sa akin. Hawakan mo tong cellphone ko. Babalikan ko yan. Titinda ko to. Pwede o hindi? Pwede. Pagkaubos, 2 oras. Ate, ubos na akin ang cellphone ko. Kukunin ko yung porsyento ko. Matinda ka ba mamayang hapon? Hindi na. Paldo na ako ngayon. Kinukuha ko lang naman pang kape. O, di sa susunod na buwan tayo magkita, ate. Minsan kasi, ang haba ng ginugugol nating oras sa pakikialam ng buhay ng may buhay. Paano nood ng TV? Di ka kikita dyan, kapatid. Chismis, kasalanan pa yan. Kung ano-anong makikita mong kalintikan. Tapos magko-comment. Manood na lang tayo ng UNTV kay kapatid ni Eli. So with that, mga kapatid, nagkakaintindihan. Mga kasamang DS, workers, gising tayo. It's high time na patunayan natin na tayo'y may silbi sa pagpapalaganap ng gawain. Kaya nga as the word connotes, worker sa Tagalog, obrero. Ano yun? Manggagawa. Trabahador. Laborer. Yun. Kaya kailangan natin mag-labor. Ang alam yata ng ibang manggagawang babae, labor, iba eh. Ako sis, nagle-labor na. Saka na lang yan. Kay insi worker, nagle-labor, gusto mag-labor. Worker muna, work muna. Pag nakaedad ka na ng mga edad ni Sis Luz, Bradeli, mag-aasawa na ako. Hindi ba kapayagan na kayo ni Bradeli? Ilang edad mo? 45 na po. Siguro sabihin ni Bradeli, tuluyin mo na, nakatiis ka na eh. Okay na yon siguro, mga kapatid, bahagi po naming maliit. Yung transmittal po, gawin natin na munting pagpapakita ng kaayusan sa mga kapatid na yung pera nilang itutulong kahit magkano yon, wag lang bababa sa 1-2, hindi natin sinasalaula. Iniingatan natin at titiyakin natin na makakarating sa patutunguhan. Hindi ko nakakalimutan ng sinabi po ni Brad Eli nung minsan. Bakit sinabi ng Diyos dun sa Malakias 3:Gs? Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig. Bakit kaya sinabing buo? Pwede naman sabihin, dalhin niyo yung 10% o ika-10 bahagi sa kamalig. Bakit diniin? Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig para magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Tapos may garantiya sang sinabi. Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Ang Diyos ba? Masusubukan mo? Ang Diyos naman ay tapat. Tapos, ano ang garantiya ng Diyos? Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ano ang garantiya ng Diyos pag dinala ng buo? Ano? Ano nga? Brad Richard? Anong garantiya niya? In return,
Brad Daddy, anong garantiya? Hello. Bubuksan sa inyo ang tungawan sa langit at Oo, bubuksan ihuhulog. nga. Hindi naman yung basta bubuksan. Ano nga at ano dahilan ba't bubuksan? Ihuhulog ko sa inyo ang isang Alin ang pagpapala. ihulog? Pagpapala. Pagpapala. Pag dinala niyang ng bayang Israel ang ikapumbuo, ang ganti ng Diyos ay ano? Brad Daddy, Pala po. pagpapala. Kahit ano pang pagpapala yung paggaling sa Diyos, okay na ako doon. Pero sinabi pa rin niya kung anong klase. Walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Kailan ibibigay ng Diyos ang pagpapalang ito? Kung dadalhin ng buo. Kailangan ba ng Diyos yung pera ng Israel? Hindi. Bakit sinabi niya? Tinuturuan niya ang Israel ng pagtatapat. Buo. Kaya pag buo, hanggang pangako niya, may pagpapala. Binawasan mo ngayon. Ano kayang mangyayari? Ano ang magiging bunga? Pag buo, may pagpapala, binawasan. Ano ba ang kabaliktaran ng pagpapala? Apo. Diyan tayo mag-ingat, mga kapatid. Hindi biro yan. Sumpa ang katapat yan. Kaya nga sabi ni Brad Eli, yung mga humahawak ng pera, kung mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang ating mga kapatid, mahal natin ang ating mga anak, huwag tayong makialam. At para naman, magkatulong-tulong tayo. Hindi tiwalaan ang usapan dyan. Ang tiwalaan dyan, tulong-tulong tayo. Ang tao natutokso, tama? Para wag akong matukso, bantayan mo ako. Tama, mali? Para wag kang matukso, babantayan kita, wag kang magalit. Sinong magulang ang makakatiis ng anak niya hirap? Wala. Lalo't mayaman ng magulang. Tingnan mo yung mga tao na nawala na, marami naghirap. Mga nakialam ng hindi kanila. Kaya yan ang dahilan kung bakit yung mga sagot doon sa, ba't kailang may lista pa? Huwag na po kayong mag-isip niyan, yan po ay pagmamahal natin sa isa't isa. Gawing may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Naintindihan niyo po, mga kapatid. Ihangga natin, iserve natin. Yung mensahero nung araw sa gera ng mga empire, yung mensahero po nangangabayo yun. Kahit mapana yun sa likod ng kalaban, ihahatid niya yung mensahe ng walang bawas. Malibang mamatay na siya sa daan. Kaya nga yung manggagawang may dalang abulo yan, hindi kayang tanggapin na yung, kala nyo, escape na yun. Nakatulog po ako sa tricycle, nang magising po ako, wala na po yung bag ko. Alam mo palang nasa tricycle ka, wala ka naman sariling kotse. Ba't naman matutulog ka kasi? Ala ka naman sa bahay. Alam mong may dala kang hain ng mga kapatid. Amen. Pinagpaguran ng kapatid, pinamuhunan na nila ng buhay yun. Pinagkatiwala sa iyo as worker. Tapos babalahurain mo lang. Matanin sa ating isip, kahit 5, pag pera ng kapatid, igalang natin ng mataas na pagpapahalaga. Kaya yung remittance ng kapi, mga kapatid, maasa tayo na hindi magiging hadlang para tayo magkasala o ipagkasala ng sinuman. Ipagkalayo-layo nawa ng Panginoon sa atin na yung ating mabuting adhika ay makatulong ay maging detrimental pa o maging kapinsalaan pa. Subalit, huwag tayong katiwala. May demonyong laging nag-aabang para kaudyukan. So with that, mga kasama, mga kapatid, mga opisyales, yun po ang aking munting bahagi, yung maibigay po yung munting paraan dito sa atin sa Pilipinas kung paano natin maiingatan ang pinagsama-samang collection natin sa kapi. Ang bracket uli ng kapi, ang duration, 1 month lang po.
O kaya magbigay tayo ng allowance. A1, effective na yung transmittal hanggang A28. 29, dapat na audit na yan, nasa distrito na yan. Katapusan, A30, dapat nasa division na yan. At A31 o A1, dapat nasa admin na po, pati transmittal, yun pong mismong hard copy. May tanong po? Salamat sa Diyos, walang nakaintindi. Di ba, joke lang. Salamat sa Diyos. Ito na po, binabalik ko na po sa kanila ang... Atin. Ngayon, question. Maaaring itanong, utos pa ng Diyos yung copy? Ano? Lalo ng mga KNP natin, pag employin mo yung mga yan, wala nang mag-KNP, walang mag-aasikaso sa dapat asikasuhin. Naiintindihan niyo mga kapatid? So, meron naman na talagang ang iglesia ang nagbibigay sa kanila ng allowance. MCGI, walang iba. Kahit na may mga ibang mga nagke-claim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI. Pero ano yun kumbaga colorum, ganun, hindi legit. Hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at hindi counted. Pero ano yun kumbaga colorum, ganun, hindi legit. Hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at hindi counted. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. Went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba. Noon at kailanman